Praise the Lord and muli po, diretso na po tayo sa ating pong topic for tonight. But before that, let us ask God to lead us and send us the wisdom and the understanding for His words and these things that we can understand for our growth. Let us bow our heads. Heavenly Father, we thank you. Lord, bless us. Bless your congregation, even those, Lord, sa mga naka-online ngayon, sa lahat ng mga nanunood, nakikinig. Nawa ikaw, Panginoon, ang siyang magpapala sa bawat isa. Buksan mo ng aming kaisipan at puso. Ipadala mo ang mga karunungan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At i-bless mo ang aming pag-aaral ngayong gabi, maging ang bawat isang nakikinig. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nagpapasalamat kami. Amen. Amen. Praise the Lord. And so, ang ating pong topic for tonight ay tungkol po sa pangalawang susi ng leadership or pamumuno. Nauna na po nung nakaraang Monday ay ating pong diniscuss ang influence. So the first key to leadership is influence. Now the second would be priorities. Ayan. So kailangan maintindihan natin ito mga kapatid dahil napakarami po ng pag-aaral nito, and amazingly kahit ang mga CEO at yung mga managers ng malalaking kumpanya ay pinapaseminar pa dito. Kahit sila ay nakatapos na ng mga master's degree, sila ay may mga mataas ng katungkulan, ay pinapaseminar pa po sila sa mga keys to leadership. So, pag-usapan ngayong gabi, maintindihan natin ang isa sa mga principles na pinag-aralan ito, at ito po ay ang tinatawag na Pareto Principle. So kasama dito maintindihan natin how to do priorities and how to understand and apply Pareto Principle. Ayan. Ang Pareto Principle, kung tawagin din po ito ay the 80-20 rule or the 20-80 rule. Ayan. Alright? Now, meron lamang dalawang bagay na mahirap gawin ng tao. Una na dyan ay ang mag-isip ng tama. Pangalawa ay gawin ang mga bagay na ayon sa kanyang kahalagahan. Ibig sabihin, according to its importance. So, to think. Kaya nga po mga kapatid, nung unang panahon, ang mga sikat po ay tinatawag na mga philosophers. Ang meaning ng philosophers is lovers of wisdom. Ayan. And kasama na dyan sila Aristotle, Plato, Socrates, Pythagoras, yan, kasama yan, no? At doon yan sila nagtitipon, karamihan sa kanila, doon nagtitipon sa Mars Hill. Yon, yung pinuntahan ni Apostol Pablo. Kaya pag gusto mo, meron kang bagong kaalaman na i-share na ayon sa iyong natutunan at sa iyong pag-aaral, ay punta ka doon sa Mars Hill. And doon din napunta si Paul. And lahat po kasi ng tao doon sa Mars Hill, they are willing to learn. No? They are willing to accept and to hear new understanding, new inventions, mga bago lahat. So doon po yun, doon po yun sa lugar na tinatawag ay Mars Hill. And minsan ay ang mga tao doon, ang dami na nila nalalaman. Pero naging effective doon si Apostol Pablo dahil si Apostol Pablo ay isang learned na lawyer and religious leader, naging effective siya doon.
Dahil una, naintindihan niya na ang mga Grecians at ang mga Romans ay mga religious na mga tao. Kaya nga, sobrang dami ng Diyos nila eh. Lahat na lang may Diyos, pati yata upuan may Diyos. No? Akala mo, pati yung taga-deliver ng sulat may Diyos. So, palagay ko yung mga Grab na to, may mga Diyos pa. Pag doon yun sa Roma, no? And doon dumaan si Apostol Pablo. Pero dahil ang mga taong yon ay gusto nila maintindihan yung mga, o makarinig ng mga bagong kaalaman, ginamit niya rin na punto yon na sabi niya, mayroon akong ipakilala sa inyo ang Diyos na hindi nyo pa nakikilala. So, naging effective doon si Apostol Pablo. Now, ang tawag doon sa mga tao ay thinkers. Isip lang ng isip. Wala naman silang may ginawa sa buhay nila, kundi mag-isip lang na mag-isip. Now, karamihan sa atin, mga kapatid, ay hindi po tayo nasanay mag-isip. Nag-iisip lang tayo pag may problema tayo. Mag-iisip ka kung anong gagawin mo. Pero, sa pang-araw-araw, at wala namang problema, as is lang, daloy lang. Kung anong daloy ng buhay, as is ka lang. So, nahihirapan na tao mag-advance sa pag-iisip. Pero kung leader ka, iba. Kasi araw-araw, nag-iisip ka. Araw-araw talaga. No? And you spend time thinking. Yan. And sometimes, ay mapagkamalan kang walang ginagawa. Mapagkamalan kang tamad kasi wala kang may ginagawa. Pero kapag leader ka kasi, kailangan mong mag-isip. Nandito na yata ang taga Dumaguete. Praise the Lord. Kailangan mo mag-isip. Alam nyo ba na mayroong trabaho na ang kanilang trabaho ay upo lang talaga? Binabayaran sila para umupo. Alam nyo ba yung may mga tao na ang kanilang trabaho, pag pumasok ka sa kanilang department, nakaupo sila, ang kanilang mga paa, nakapatong pa sa mesa. Nakapatong pa yun sa mesa. Tapos, yung manager, kahit yung may-ari, hindi yan sila dinidisturb. Kasing trabaho nila ay mag-isip. Sila yung sa mga karamihan dyan ay sa mga creative businesses like ads, mga advertising agencies, yung mga nag-iisip ng patalastas, alam nyo ba yun? Matindi na pag-isip yan, hindi lang yan yung basta. Yung mga mumurahin, alam mo yung mga mumurahin, ilagay lang yung letra, tapos na. Yun yung mga mumurahin. Pero yung mga binabayaran talaga, matindi yung mga pag-iisip nila yan. No? At binabayaran lang sila para mag-isip. Nakakapagod kasi mag-isip. Kaya minsan, ini-skip na lang natin ang mag-iisip. Pero, mga kapatid, mayroong mga pag-iisip na hindi naman po talaga healthy. Yung mag-isip ka ng kasamaan, mag-isip ka ng kamalian, mag-isip ka ng ginawa sa'yo ng ibang tao na masama, hindi po nakakatulong. Kasi mas lalo lang siyang naglalagay or sinasariwa niya yung mga sugat na meron ka. So ngayon, itong iniisip na ito ay pag-iisip ng magandang bagay. No? Mga pag-iisip na merong kabuluhan kung tawagin. Pero ang isang pinakamahirap pa ay ang gawin ang mga bagay-bagay papunta sa gusto mo na in order. Ibig sabihin, ano ang una, ano ang sunod, at ano ang panghuli. Ayan. So dito, naghihiwalay ang amateur sa professional. Ayun. Pag tinawag nila na amateur, ibig sabihin, baguan, kulang experience. Pero pagka professional, hindi po ibig sabihin na nakatapos ng pag-aaral. Ang ibig sabihin po ay, kumbaga, ang pagkakaiba kasi ng marami pong pagkakaibang professional sa amateur. Kaya nga pag sinabi professional boxer, hindi ka pwedeng lumaban sa amateur boxer. No? Bawal po yun. Pinagbabawal ng batas yun. Kasi pag napatay mo yung amateur, murder pa ang kaso mo. Makakasuhan ka kasi alam nyo ba na ang mga boksingero, ang kanilang kamay ay considered na dangerous weapon? Yung kanilang kamay. May lisensya po yun, yung mga boksingero. Kaya hindi sila pwedeng sumuntok.
kahit kanino, bawal pa yun. Pag sinuntok nila para silang kumuha ng itak, tinaga yung tao, makakasuhan sila. No? Hindi kagaya sa atin ng mga ordinaryo na walang kaalam-alam sa boxing. No? Pag nanuntok tayo, wala lang yun. Parang, pag-usapan nyo na lang yan. Total, may black eye ka, may black eye ka rin. Ayos, pag-ayusin na natin. Di ba? Parang ganun lang. Pero, ang professional, pag sinabi natin professional, you earn from what you know. Yun po yung professional. Ibig sabihin, mataas yung antas mo ikumpara sa mga amateur. Ayan. For example lang, amateur singing contest. Yung baguhan pa lang, hindi pa yan, sila yan ang sumasali. Pero pag sinabi mo ng professional singer ka, kumikita ka na. Kumbaga, yung mga records mo, yung mga kanta mo, nabibili na. No? Pero dito, ito po yung pagkakaiba kasi ang isang professional na tao, alam niya kung ano ang sunod sa sunod. Ayan. Hindi strike anywhere. Ang amateur strike anywhere because wala pa siyang masyadong experience. And so therefore, mga kapatid, thinking ahead and prioritizing responsibilities mark the major differences between a leader and a follower. Now, dito po yun magkakaiwalay. May gift ka ba as a leader? Meron ka bang something in you as a leader? Dito po ito nagkakaiwalay dahil marunong ka dapat mag-prioritize ng mga bagay-bagay. Kasi baka mamaya unahin mo yung dulo, hindi pala kailangan. Di ba pagka kumuha kayo ng mga exams, laging tinuturo. Huwag kang magbabad sa numerong hindi mo alam. Maubos lang, masiro ka talaga sa test. Kasi maubos lang oras mo. Ang technique lagi na tinuturo, unahin mong lahat ng alam mo, balikan mo ang hindi mo alam. At hulaan. yun ang ina-advise. Wala ka namang alam, hindi hulaan mo, pero sa hula daw, mayroon pa yung technique. Ang unang pumasok sa ulo mo, yun ang ilagay mo. Pero yung masabi mo, ay, parang hindi ito yon, mali yon. Ayun naman ay hindi po 100%. Siyempre hula po eh. So ngayon, mga kapatid, practical people know, practical people know, sana ba tayo? Okay, sorry Kasi hindi ko makita dito sa akin. Okay. Practical people know how to get what they want. Yun po yung mga taong practical. Ibig sabihin, kagaya po natin, ordinaryong tao, for example, alam mo kung paano mo makuha ang gusto mo. Ang mga philosophers naman, alam nila ang dapat nilang gustuhin. Kasi magkaiba po yun eh. Pagka-practical ka na tao, sasabihin mo, gusto ko yung cellphone na yan. Kahit mahal, mangutang ka kasi gusto mo eh. Pero ang philosopher naman ay alam niya kung anong kailangan niya. Ang kailangan ko lang kasi pantawag. Pwede na yan sa akin yung tag 500. Yan. Yun yung philosopher. Nag-iisip siya, pinag-iisipan niya. No? Pero ang pagkakaiba po sa dalawa na ito, ang leader is both practical and philosopher. Yung leader. Bakit? Because the leader know how to get what they want and know how to get what ought to want. Ayan. So, alam nila na ano ang dapat nilang kailangan at alam nila kung paano yan makuha. Yan po ang leader po natin. Now, again, success can be defined as the progressive, take note progressive realization of a predetermined goal. Okay. Ang success or ang tagumpay ay maari mong mabigyan ng kahulugan bilang isang progresibo or pagkasunod-sunod na pagkatupad ng nauna mo nang naiplano. Ayan, naiplano mo na kung anong gusto mo. For example, gusto mong maging doktor. Gusto mong maging doktor, ibig sabihin,
dumaan ka sa mga progressive na pamamaraan. Example, siyempre, dapat magtapos ka muna ng high school mo, di ba? Tapos mag-enroll ka sa tinatawag nilang pre-med. Ayan. Hindi ka pwedeng magdiretso ng medisina eh. Meron ka dapat mga pre-med. Pwedeng ano ba yan? Hindi nursing, hindi pre-med yung nursing, alam ko eh. Biology, base bio, yan po yun. Psych, AB Psychology, pre-med din po yun. Yung medtech yata, pre-med din po. So, may mga nakastate yan. Then, pagkatapos, saka ka mag-aral ng medisina. At doon, ay hindi ka nag-iisip kung anong sunod-sunod kasi ang nag-iisip niyan, ang gumawa ng curriculum. Now, ngayon, pagkatapos po niyan, ay mag-i-intern ka, pagkatapos ay kukuha ka ng board exam, and then pagkatapos na makapasa ka, ay magre-residente ka, after ng another 4 years, ikaw ay magiging consultant na. So those are progressive realization of your predetermined goal to be a doctor. So ganoon din po yan sa atin. Dapat kasi ang isang leader, na-determine niya anong goal niya. No? Kahit na kung ikaw, may grupo ka, binigyan ka ng Diyos ng mga tao sa ilalim mo. Ikaw, kunwari, ay small group leader o kaya ikaw ay isang bagong pastor. Hindi po pwede na puro preaching lang ang gusto mong mangyari. No? Na basta magturo ka lang dyan, magturo pag tipon. Hindi po pwede kasi ang mangyayari niyan, baka bandang uli, ma-frustrate ka kasi ang mga tao ay unti-unting mawawala yan eh. Unti-unting mawawala. Tingnan ninyo, karamihan ng mga Bible study, pag una, minsan tag-10. Sunod, 8. Sunod, 6. Ito pang malungkot, minsan 2 na lang kayo. Kasama ka na. Ngayon, kung wala kang determination, ano? Hindi mo na-determine kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa ano na yan. Ang dahilan kung bakit nawawala yung tao, it's because, number 1, hindi na po nila na-realize na may pabor sa kanila yon. Ibig sabihin, hindi nila na-realize na may para sa kanila yon. Kasi ang tao magkaka-interest lang kapag alam niya na meron siya makuha. Di ba? Pipila ka ba ng mahaba? Bakit pumipila mga tao sa ayuda? Kasi dahil sa ayuda. Tanggalin mo ng ayuda, lahat yan uwi. Tama? So ngayon, ganito yon ang mangyayari. Ibig sabihin, when we teach, dapat kinakailangan nakaka-relate sila. Maintindihan nila, maramdaman nila na ay kailangan ko to. So dapat from time to time, ito yung hindi naintindihan ibang karamihan kasi ng mga leaders, pastors, basta lang maka-preach, basta lang makatapos ng topic nila, no? Basta matapos lang ang kanilang Bible study and then sasabihin, ay, naka-Bible study kami. Well, that's good, no? That's fine. At least meron kang may nagawa sa buhay mo. Pero mga kapatid, pag ikaw ay leader ka, ang iyong tinuturo, may direksyon ka na, alam mo kung saan mo gusto papuntahin, alam mo kung ano ang iyong direksyon, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bagong pastor, alam mo kung saan itong mga taong ito. Now, number 1, first things first minsan. Pag nag-start ng gawain, ito marami tayong mga papasok pa lang sa ministry na mga nag-attend posible or ang iba ay medyo gitna na. Ito ang aking natutunan sa aking ministry. Nagkaroon po kami, sa totoo lang, ang aming pong simbahan, ganito po. Nung nawala pong simbahan dito sa, dahil ang aming lugar ng service area ay isang apartment, nag-away po yung kapatiran na nagre-renta sa apartment at ang may-ari ng apartment, umayaw ang may-ari na mag-service doon sa apartment. So, napilitan kami ngayong maghanap. Wala kaming may nahanap. Ngayon, meron akong Bible study doon sa Binangunan, sa bundok sa bundok ng Binangunan. Sa dulo pa ng Binangunan. At doon ay nag-Bible study ako. Dahil habang wala pa kaming matitipon, pagkahapon, pumupunta ako doon. Dito sa Balintawak ang morning, pagkahapon, pupunta ako doon sa dulo ng Binangunan. That's 4 years na nangyari yon. Taon yun. Ang punta ko doon, bisita lang sa isang tao. Pero naisip ko, bakit
bisita lang ang purpose ko. Dapat makashare pa sa iba. So, ang ginawa ko is to encourage them to invite. So, nag-invite sila ng mga pamilya, nabaptize yung isang pamilya, and so, nag-start ng gawain doon. So, wala kaming church, nagrenta kami sa bahay na abandon, pero nagbagyo, ang bahay pala na yun, puro anay na, natumba. So, wala naman kami ulit ng simbahan. So, nagpatayo kami ng kapilya. Walang support yun, kung tutusin. Wala pong may pinabadalang pera, wala talaga as in zero. Ikaw yung maghanap ng paraan paano ka magkaroon. Ang naiwan na lang sa'yo ay desire mo na magkaroon ng gawain kahit sa lugar na yon na ang mga kapitbahay tig 200 meters ang layo. Paanan ng bundok po yun. No, ngayon, yung mga kapatiran dito sa Maynila, doon pinapasimba. Galing sa Cavite, sila Pastor Arnel, hindi pa yung pastor. Bali si Pastor Arnel dati, gitarista ko sa gawain, galing siya sa Cavite. Ang ibang kapatiran galing sa Parañaque. Ang iba galing sa Fairview. Ang iba galing sa Pasig. Ang tanong ay ganito, bakit sila pupunta sa Binangonan? Yun ang dapat mong sagutin. Now ngayon, bilang pastor, anong sasabihin mo ngayong linggo na mabigyan mo sila ng dahilan, babalik sila sunod na linggo? Ganun dapat ang ating naiisip. Hindi po pwede yung, puro ka lang banat ng banat dito. Dapat meron ka talagang mailagay sa kanilang puso na dahilan na kahit gaano kahirap, alam ninyo kung gaano kahirap ang lugar na yon. Halos 1 kilometro yan, rough road yan. Pag umulan yan, ang mga sisters, naglalagay yan ng plastic. Tinatanggal ang sandal, naglalagay ng plastic, naglalakad ng naka-plastic yung pangapaa hanggang sa simbahan. Pagdating simbahan, maghugas, palit ng sandal. At doon na yan sila kumakain. Maghapon na yan kami doon. So ngayon, bilang pastor ka, kahit saan ka mapunta at paano ka magsimula, ang unang isipin mo, sa isang mensahe na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ano ang dahilan nila para bumalik? So you have to give them reason to return back. Ayan. So medyo may kahirapan din yan pag inisip mo, pero doon ako na wala akong magawa eh. Or else, mawawalan ng membro talaga. Ilan pa lang yung nando na baptize, And it took, imagine God, for 2 to 3 years yun, nangyari yun. Na kahit malayo, doon nagsisimba. In fact, mayroon pang taga-Tagig na galing sa isang simbahan, galing sa Bikutan na church, doon niya pinili magsimba. Nakalain mo yun, linggo-linggo, babiyahe ka 3 hours. Pag piyesta, 4 hours. Ang dami ng barangay dyan, may darangan, may pantok, lahat yan may piyesta. Malaman, minsan ginagawa pa yan linggo. Wala pa yung mga floodway before. Ang floodway hanggang dyan lang yan sa Taytay, ang dating floodway. So, yun po yun ang isang bagay na bilang sa mga pastor na sa atin para magiging successful ang ating hinahawakan ay dapat na nag-i-spend ka ng tinatawag na meditation. Yun yung the way, time to think, time to meditate in God's will in your life. So, isa pong mahalaga na maintindihan natin para masabi mong successful ka ay na-determine mo kung saan ka at ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo at unti-unti mo itong ginaganapan. Okay? Or nangyayari sa buhay mo. So, gaya nito, everything that you can see right now are all products of a vision na inisip lang at ginawa para matupad. Kumbaga, ginawa mo ang lahat according to progressive realization. Alright? Now,
may isang bagay na dapat maintindihan ng isang leader pagdating po sa priorities. Bakit? Kasi pag sinabi mong priorities, dapat naintindihan mo kung alin ang importante. Tama? Kasi hindi mo po pwedeng sabihin na, ay, ito priority ko. Pero sigurado ka ba na yan talaga ay importante? Yan. Dito ngayon, maintindihan natin. Paano ba natin tukuyin? Yung dapat na mauna. No? Kasi baka merong mauna na mahuli at ang huli na dapat ipahuli, inuuna mo. No? Kagaya for example, naalala nyo ba yung isang kwento na merong isang jar, tapos may mga bato, may mga sand, may mga malalaking bato, may mga maliliit, and may mga shells. Ang ginawa nung iba, yung inuna nila yung mga yung mga maliliit, no? Nilagay nila yung mga maliliit doon hanggang sa nangalahati, tapos nilagay nila yung mga ibang bato, hindi na tuloy magkasya yung mga malalaking bato. So ngayon, sabi nga ng professor, kasi mali ang priority nyo. Inuna nyo yung mga maliliit na bagay na hindi naman kailangan. Okay. So, ang ginawa ng teacher, nag-demonstrate siya, inuna niya yung mga malalaking bato. Pagkatapos, pagkalagay niya ng malaking bato, yung maliliit naman ng mga bato, tapos sa kanya nilagay yung mga shells, nilagay niya yung mga sand, nagkasya lahat. Ayan. Kasi nga, ang mga maliliit na bagay, sisiksik lang yan sa mga bakante. Pero yung malalaking bagay, ibig sabihin, yun yung pinaka-importante na mangyari. Alright, now, isang paraan na matukoy natin ito, una, ay ang maintindihan natin ang tinatawag na Pareto Principle. Ayan, ito na ngayon. Tandaan ninyo kahit yung mga nag-graduate sa ibang, kahit mga CEO pa yan, pinag-aralan po nila ang Pareto Principle. Ano po yung Pareto Principle? Pareto Principle says that for many outcomes, roughly, hindi naman po ito eksakto as in pur punto. Roughly 80% of consequences, ibig sabihin resulta, come from 20% of causes. Iyon po yung basic na definition niya. In other words, a small percentage of causes have an outsized effect. Ibig sabihin, sa buhay ng tao, hindi ito maintindihan, pero this seems to be a standard. No? Become a standard na kapag tiningnan mo, ang 20%, lagi ang hatian ay 80-20. Ibig sabihin, sa buhay mo, may 100% kang time, for example. Ang productive diyan 20% lang. The rest ay hindi. So yun po yung tinatawag na na-discover ng Pareto Principle. Now, this concept is important to understand because it can help you identify which initiatives to prioritize so you can make the most impact. Iyon. Ibig sabihin, dapat maintindihan mo ang principle na ito ng Pareto Principle dahil pag na-identify mo kasi yung mga bagay na may epekto pala sa'yo, ay ma-prioritize mo ito. Alright, now, saan ba galing ang Pareto Principle? Para maintindihan ninyo, sino ba ito at ano ba ito? Alright, now, Pareto Principle developed by Italian economist, matagal na, si Vilfredo Pareto. Ayan. Vilfredo Pareto in 1896. Ayan. Noong 1896, na-discover or naobserbahan ni Pareto na 80% of the land of Italy was owned by the 20% of the population. And so, kahit hanggang ngayon, maniwala kayo sa hindi, ang 80% ng ekonomiya ng isang bansa, hinahawakan lamang ng 20% katao. Ang buong mundo na ekonomiya, 20% lang din ng mga bansa ang may hawak ng 80% ng ekonomiya. Hindi mo maintindihan, no? Pero yun ang na-discover niya So ngayon, he witnessed
sa kanyang sarili mismo na sa kanyang garden, 20% of the plants, only 20% of the plants there were bearing 80% of the fruit. Ibig sabihin, pag nag-produce siya, for example, ng 100 kilos, ang 80 kilos dito, galing lamang sa 20% ng kanyang mga tanim. Yan. So this relationship is best mathematically described as a power law distribution between two quantities. Ito medyo mataas-taas na to na parang minsan lumalampas na to sa mga bumbungan natin yung mga ganitong klase yung mga definition in which a change in one quantity results in a relevant change into the other. Ibig sabihin ganito lang yan. Ito yung principle na ang pagbabago ng isang bagay ay nakaka-apekto sa kabila. Ayan. Now ngayon, may mga iba-ibang pagtawag dito sa Pareto Principle. No? Maliban sa nakadiscover dito ay si Pareto, tinatawag din ito na the 80-20 rule. Yan, which is most common. And also it is called the law of the vital few. Yan, vital few. Ibig sabihin, the law of the few important things or people. Ayan. And number 3, the principle of factor sparsity. Yan. Ibig sabihin, ang hanapin mo dito, yung maliit na porsyento na nagbibigay ng malaking resulta sa iyo. Ayon. Yun po yung Pareto Principle. Bigyan ko kayo ng mga examples. Example. 20% of plants in a farm produces 80% of the fruit. Yun po yung sa kay Pareto. Number 2, 80% of a company's profits come from 20% of customers. Sabihin natin sa Isabela, pag-aralan nyo, pwede nyo i-research. Yung total na income ng Isabela, saan galing? Diyan mo makikita na 20% lang ng mga customers mo ang nagko-comprise ng 80% ng sales. Yan. So, siyempre, yun ang una mong alamin. Ganun din sa basketball or sa mga laro. 20% of the players result in 80% of the points scored. Yan. So, pagka tinignan mo yan. So, that is why, mahal ang sweldo nitong nakapasok sa 20%. Yan. For example, sa Lakers, sino sa palagay ninyo yung 2 point, talaga dyan? Anong kilala niyong grupo sa basketball? Lakers. Okay. Sa Lakers, di ba si LeBron nandun? Sino pang isa? Si Davis. So, 2 hanggang 3 lang yan sila ang may mataas na score. So, anong gagawin kung ikaw, may-ari ka? Yung isa, bench boy. Magaling din yun, pero pag isabak mo, hindi nakaka-score eh. Kung ikaw, anong gawin mo? Para hindi to tumakas sa'yo, para hindi to alis sa'yo, taasan mo sweldo niya. Yun yung nangyari sa kay... Sino ba yung coach ngayon ng naging coach ng Indiana Pacers na binali niya yung role ng PBA, no? Si Larry Bird. Kilala niyo si Larry Bird? Yung Bird, alam nyo? Okay, nauna pa kasi yan sila ni Larry Bird. Bago kay Jordan, sila ni Larry Bird. Magkakasama yan sila ni Magic Johnson. No? Nagpang-abot yan sila. Si Larry Bird, sa sobrang galing niya, may cap kasi ang sweldo. Tama? Sa sobrang galing niya, hindi siya pwede bitawan ng, yung may flower na green. Boston Celtics, no? Ayun. Ayaw sa bitawan ng Boston Celtics. Ang ginawa sa kanya, tinanggal ang binabaan ng lahat ng sweldo ng nasa ilalim.
binigay sa kanya para pumasok lang sa bracket. Yan. So, sabi ng PBA, bawal yon, pero in-overcome yun. At ang tawag ngayon yan ay the Larry Bird exemption. Yan. So, ang nakabinibisyo yung ibang mga players doon. Ayan. So, yun yung sinasabi. Pag alam mo kung sino yung productive, alam mo na kung anong gagawin mo. Di ba? Bilang leader. Okay. Now, ano pa? 80% of the church growth are done by 20% of the members. Oo. Kahit isulat ninyo, attendance natin 120 to 150, pero ilan ang tumatakbo? Ilan ang gumagana? Ayan. Ayan. So, kung ikaw ay church leader, alamin mo kung sino ang mga ito. Ayan. At dito mo sila i-enhance. In short, ganito po ang itsura ng Pareto Principle. 20% of the whole produce result of 80%. And the 80% of the effort na naiwan ay 20% lang ang may result. Ang kanya na-produce na result. Ayan. So, kung ikaw, trabaho ka ng trabaho, pero alin ba talaga dyan ang may income? Or, ibig sabihin, nakakaangat sa'yo. Ayan. So, for example, nag-aaral ka. So, sa pag-aaral mo, ilan ba ang maalala mo sa tinuro sa'yo nung high school at ng college? Di ba, konti lang. Kasi 20% lang talaga nagagamit mo dyan. Ang ituro sa'yo, ang lahat na itinuro sa'yo, 20% lang dyan ang magamit mo. Sa lahat ng naituro sa'yo, imagine ka, mula kinder hanggang mag-elementary, 6 na taon, 4 na taon sa high school dati, no? 4 na taon sa kolehiyo. Ngayon, may 2 taon sa una, may 6 na taon sa elementary, may 2 taon para sa senior high, tapos may 4 na taon para sa college. Lalo nang lumala. Pero wala pa rin natutunan, ano? Now ngayon, kasi ang nangyayari dyan, na kapag hindi mo kasi in-apply ang natutunan mo, hindi magre-retain sa isip mo. Tama? Pag hindi mo ginamit. For example lang, tinuruan tayo ng English. Tama ako, hindi? Sino ba sa inyong hindi nag-aral ng English sa school? Elementary pa lang, may English na. Okay. Sa English, tuturuan ka ng grammar. Tama? O sino sa inyo nakakaintindi pa ng grammar ngayon? Di ba hindi mo maalala? Kasi hindi mo pinapractice. Pag hindi ka nagsasalita ng English, imposibleng magaling ka mag-English. Ipapractice mo talaga. No? So, itong mga bagay na ito ay dapat nating maintindihan. Dagdagan ko pa, no? 20% of your priorities will give you 80% of your production. So, mahalaga na alamin mo alin ba talaga. Ano ba talaga ang dapat na may priority dito? So, 20% of your priorities. So, kaya mahalaga na pumili ka ng tamang priority araw-araw at lalong-lalo na sa iyong mga ginagawa. Now, 20% of your priorities will give you 80% of your production if you spend your time, energy, money, and personnel on the top 20% of your priorities. So, alamin mo yung mga prioridad mo. Now, kagaya, for example, sa wari, late ka na sa trabaho. Anong priority mo? Ang makaalis kagad. Tama? May hugasan. Importanteng manghugas ng pinggan, hindi. Importante. Pero priority ba yan sa time na yan? Hindi, kasi malilate ka eh. Pag nagugas ka pa ng pinggan, malilate ka. So, ibig sabihin, alam mo, no? Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin dahil normal pong nangyayari sa atin yan. Yun ang mga maliliit na example of choosing priorities. Now, here is another example ng Pareto Principle. Time, sa time.
20% of our time produces 80% of the results. 20% lang ng time na ginugugol mo ang nagbibigay ng 80% na resulta sa'yo. Counseling, kahit sa counseling, mga kapatid, sa pastor, sa mga leaders, 20% of the people take up your 80% of your time. Minsan sa Amerika, hindi yan kagaya ng mga counseling natin. Yung mga counseling natin, wantutak-an eh. Oo, kumbaga hanggang mayroon ka ibuga, sige, ibuga mo, pakinggan ko. No? Ganun yun eh. No? Dito, sa Amerika hindi. 30 minutes lang ibigay sa iyo. Ito solusyon diyan, uwi na. Sa atin, hanggang tagalas 4. Nakasubok ako mga kapatid, hindi na ako nakatulog magdamag. Hindi matigil eh. Hindi na ako nakatulog magdamag. Ilang beses yun. Hanggang, ang masama pa ay ganito, paulit-ulit pati. The same person, paulit-ulit. Bandang huli, nire-review ko na siya. Sabi ko sa kanya, alam mo brother, sunod na pagbalik mo, ang iharap ko sa'yo, cassette recorder. I-record ko na lang ang aking payo sa'yo kasi ganun pa rin ang problema mo. Hindi nagbabago. May mga taong ganun, ano? May mga tao naman na wala, ayos lang, no? Pero hindi po ibig sabihin na kung may problema, hindi ka na lang lalapit sa pastor kasi nahiya ka or what. Di mas lalong malala din naman yun. Kasi kapag, sabi pa nga nila, if you don't ask questions, sabi nila, those who ask questions, ibig sabihin, those who have the courage to ask questions is innocent or ignorant for a certain time. But to those who do not ask questions will be ignorant forever. Ayan. Kasi nga, kumbaga, kailangan mo rin, ano? Pero, mga kapatid, ang problema sa tao, kina-counsel mo siya, sinasabihan mo siya kung anong tama, hindi niya naman ginagawa. So, naulit. Yan. So, parang ang nangyayari is, parang gusto niya lang may makinig sa kanya. Yan. So, may tao talagang ganun, ano? Kahit saan, no? Lalo na sa church, no? Lalo na sa church. Sa produkto, 20% of the products bring in 80% of the profit. Yun yung sinasabi. No? Kaya itry ninyo, kaya may mga negosyo rito, itry ninyo, kahit kung karinderya negosyo mo, alin sa putahe dyan ang nagbibigay sa iyo ng mataas na profit. Kahit sa Isabela, may produkto yan na mabilis at yun ang nagbibigay ng income. Ayan. Now, sa reading, 20% of the book, no? Pag nagbasa ka ng, aklat ito, 20% lang actually nito ang nagdi-discuss ng kanyang punto talaga or ng content talaga ng book. Now, sa job, sa trabaho, 20% of our work gives us 80% of our satisfaction. 20% lang dyan sa trabaho mo ang nagbibigay sa'yo ng satisfaction. At ang 20% na yan ay ang sweldo. The rest. Pero mayroong mga trabaho na gusto mo. For example, kung artist ka, ang trabaho mo ay gano'n din. For example, kung ako, mahilig ako mag-drawing o mag-paint. And then, ang trabaho ko, drawing at saka painting. Hindi satisfied ako. No? Kung kagaya kay Sister Jubel, magaling siya kumanta. Hilig niyang kumanta, maliban na lang kung napipilitan lang siyang kumanta. Pero kung hilig niya talagang kumanta, gustong-gusto niyang kumanta. At ang trabaho niya, yung pagkanta, satisfied ka. No? So, ngayon, sa mga trabaho natin, karamihan niya, kahit saan pa kayo magtrabaho, 20% lang dyan sa trabaho nyo ang magugustuhan nyo. Now, sa speech, sa pagsasalita, 20% of the presentation produces 80% of the impact. And that is why, lahat ng simula ng mga preaching, ng mga seminars, medyo
ano lang yan, kalat yan. No? May mga binibigay sa iyo ng mga ano. Pero karamihan yan, ang dulo, doon yan nilalagay ang lahat ng konklusyon para magkaroon ng impact. Ayan. Now, kahit sa mga donasyon, no? Ay, wala pala dyan. Sa mga donation, 80% of the money came from 20% of donors. Ngari, mag-ano ka? 20% lang yan dyan. Ang mga donor yan, ang nagko-comprise ng 80% ng mga offerings or donations. Now, sa tithes and offerings, ganun din, no? 20%, only 20% of the members contributes the 80% of the collection. Yan. Ano pa? Sa leadership, 20% of the people, bakit wala? 20% of the people will make 80% of the decisions. Now, kagaya sa ating church, may mga core tayo, may mga leaders tayo, may mga mentors po tayo na group, yun po ang nagde-decide. And 20% lang talaga ng mga tao yan. And in fact, no, kahit nandyan lahat, 20% lang nila yan ang nagsasuggest. Subukan ninyo mag-meeting tayo. Tingnan ninyo kung ilan lang ang nag-participate sa meeting. The rest. Di ba? Nakaganon lang. Gutom na ako Ito pa. Kahit sa picnic, 20% of the people na sasama sa picnic mo, kakainin niya ang 80% ng pagkain niyo. Mag-picnic kayo, 10 kayo, yung 2 dyan, abangan nyo. Siyempre, pag nakilala mo na kung sino yung 2 na yan, huwag mo nang imbitahan. Di ba? Na-apply mo yung Pareto principle. Alright, now, every leader needs to understand the Pareto principle in the area of people oversight and leadership. Because, the 20% of the people in an organization will be responsible for the 80% of the company or organization's success. The same thing in the church. Even in small groups. Ganon pa rin, no? Sa 10 dyan, matayog na yung 2, 3. No? Ngayon, is this absolute? Definitely not. That is why pinag-aralan nga ito. Pinag-aralan, paano mo ma-break ang ganitong standard. Standard na natural na standard. Kagaya niyan, for example, ng principle. Sa church growth, once na mapuno na yung 70% or 80% full ka, hindi ka na mag-grow. Paulit-ulit lang attendance mo. Kasi full ka na eh. Hindi maintindihan yan, pero kahit ang magaling na pastor, hindi naka-overcome dyan. Anong ginagawa? Siyempre, dahil dyan, maghanap ka ngayon ng solusyon. Ayan, maghanap ka ng solusyon. Isang solusyon is, palawakan mong simbahan mo. Ang isang solusyon ay, dagdagan mo services mo. Ang isang solusyon ay, maghanap kayo ng marintahan na pagka-Sunday na marami kayo, meron kayong lugar na mas malawak. So marami pong and it is very very important na naintindihan po natin sa lahat ng bagay ang tinatawag na 20-80 or 80-20 na principle ng Pareto. Now, ito ngayon, how to know or how a leader can enable to increase the productivity of an organization, a business, or a church. Paano ba ang isang leader mapalago niya ang productivity, ibig sabihin ang output ng isang organisasyon, negosyo, or church. Now, take note, ang mga principle na ginagamit natin are principles that are
applicable in all areas. Personal, business, group, organization, church, no? Parehas po ang principle na ito. Now, tingnan natin, strategies to enable leader to increase the productivity of an organization or a business or a church. Number 1, determine which people are the top 20 producers. Yan. Yun yung una na ano. Yung mga top 20 na yan, dikitan mo yan. I-mentor mo yan. I-disciple mo yan. O kumari, may nakita ka, ay magaling ito mag-Bible study, magaling mag-soul winning. Yan. Yang mga yan ay tipunin mo sila, i-determine mo sila. Kaya nga sa ating church, meron tayong mga group of elders. Kasi pinag-aralan yan, no? Ang kanilang mga performance. So, may kanya-kanya silang gift, hindi naman pare-pareha, pero maraming areas din naman ang dapat mong ika nga ay palaguin. Ano? For example, hindi lang yung attendance sa palaguin mo rin ang mga teachers mo. Kasi anong gawin mo sa napakaraming attendance mo na wala naman ang may marunong magturo? Eh di, mawawala na rin yun. Kasi hindi naman yung po pwede na ang punta nila rito mag-attend lang. Ang tao tatagal sa church pag naintindihan niya bakit siya nandito. Pag hindi niya maintindihan kung bakit siya nandito, mawawala yon. So, siyempre, kinakailangan na pinapantayan mo yon, ano? At kinakailangan pinapag-aralan mo. Now, number 2, spend 80% of your people time with the top 20%. Yan. Ibig sabihin, yung panahon mo para mag-disciple sa kanila, magturo sa kanila, 80% ng mga panahon na ginugugol mo sa mga ganon, ibigay mo sa kanila yan. Yan. Yun yung mentoring, yun yung discipleship, yan yung tawag natin mga casual talks, casual fellowship, yun, kasama po yun. No? No, ngayon, paano po yung 80% ng mga tao? Itong 80% or itong 20% mo, sila ngayon ang itask mo para doon sa naiwang 80%. Okay? Pero bilang pastor, hindi po pwede na yung 20 lang talaga ang ano mo. Hindi naman ganun. That is why I told you, this is not absolutely 100% as is. But these are principles ng magiging, tinatawag nating guiding principles. Now, number 3, spend 80% of your personal developmental money on the top 20%. Ibig sabihin, mag-spend ka ng iyong resources para ma-develop sila. Ayan. So, we teach what we know, we reproduce what we are, like begets like. So, yun po yung ang isang bagay na dapat maintindihan ng isang pastor. Hindi po pwede na hintayin mo lang na ang isang tao ay magkaroon siya ng magandang espiritu na manatili sa church. Ay sabihin mo na, ay, ang ganda ng espiritu na to. So that's a very natural spirit. May mga tao talagang ganon. Parang pagpasok pa lang nila sa church, parang gustong-gusto nila yung church talaga. No, nandun. May mga taong ganon. Pero karamihan dyan, they are raw materials na kung tawagin. You need to reform them. You need to mold them. Kailangan mo silang imolde, kailangan mo silang ihugis, at alam natin mga kapatid na hindi naman natin magawa yan ng isahan. That is why, nag-spend dapat ang leader o ang pastor ng time para ma-develop niya itong mga importanteng mga taong ito. And that is why, kahit na mahirap, alam niyo po ba na kahit sa ating mga Bible schools, sa loob ng isang taon, ang teachers po walang bayad. Pero they spend 3 hours, 2 to 3 hours sa isang lesson, sa isang gabi. Para lang maturuan yung mga estudyante. Mabuti pa nga ang estudyante, may tablet eh. Oo. Minsan tinatanong ko si Brother Noemi, ba't mga estudyante lang ang parang, ang mga teacher, parang hindi na mahalaga.
Eh, ang ano naman ni Brother Naimi, siyempre, parang ministerial ito. So, since na umabot ka na doon sa ministerial mindset, so, hindi ka na nagbibilang dapat. Kaso, siyempre, kung paano kung may pamasahe ka pa. Di ba? Oo, siyempre, yung 3 hours mo na yon ay grabe. O, sino? Dito, mga teachers natin dito, matindi. Pag nagturo ka, alangan naman na hindi ka mag-aaral, magtuturo ka lang, hindi ka mag-aaral, anong sasabihin mo dyan sa gitna? Di ba? So, yung 3 hours mo na yon, hindi lang yung 3 hours. Probably 2 araw pa yan bago mo maano yung 3 hours. Lalo na kung hindi ka sanay sa topic mo, yung bago lang yung topic mo. Mabuti sana kung yan ay naituro mo na. Oh. Kagaya sa akin, paturuin mo ako ng dispensational chart. Ay kahit hindi ako maganda ngayon, ngayon ituro ko sa iyo kasi sanay ako doon. Pero paano kung ibang topic kagaya nito? Nag-aaral din ako. Minsan buong araw, 2 araw. Bago dumating may mga tidbits na yan. Pero minsan sa ano ng oras, sa last day or second day, doon pa lang maunti-unti mong pang ipunin. Pero ang aking cellphone napuno na yan ng mga links. Kasi pagka nakakita ako ng isang link na para sa ituturo ko, sinishare ko sa aking account, tapos bubuksan ko, dukudukutin ko yung mga kailangan, saka mo ilagay sa PowerPoint. Gagawa ka pa ng PowerPoint. Huh? So, matindi. Kaya lang, kung ikaw ay leader na gusto mong mag-improve ang lahat, mag-invest ka. Hindi po pwedeng tatamad-tamad ka talaga. Hindi po pwede talaga yung maghintay lang, Lord, sana ang aking mga workers, ang aking mga sila ay magiging mga talino, Lord. Sila ay magiging faithful, God. At sila ay mga magagaling, humble, at mga submissive na mga member. Pwede ka manalangin ng ganun, pero hindi mangyayari kung hindi mo gagawin. Pag hindi ka magturo ng humbleness, of humility, or knowledge about doctrines, hindi yan makatayo. Yan. Yun po yun, no? Na you have to spend 80%. Naku, dati-rati, dahil wala pang mga workers masyado na develop, mabuti nga ngayon, kahit sino, pwede mo lang ituro, o ikaw MC ngayon. Pwede na eh. Pero nung dati pa, galing pa sa, yung sinasabi ko doon sa Binangunan, lahat walang worker talaga, ako lang talaga mag-isa. Kaya ang ginawa ko, pag umaga, preaching. Akala mo, may doctrinal kami sa umaga. Tapos, preaching. Pagkatapos ng preaching, kakain kami. May training kami pagkahapon. Hanggang sa San Juan, ganun ang nangyari yan. Nakakapagod. Pero wala kang magawa kung leader ka Or else, manatili kang as is. Kaya maraming mga leader ang nag-iisip na lang na parang minsan sasabihin lang, ay mabuti sa iyo, no? Kasi ang dami mong mga magagaling yung mga worker mo. Ang faithful nila, ang magamit mo sila. Hindi yan nangyari ng overnight. At hindi rin yan nangyari naturally. It is predetermined goal. Talagang sinadya mo yon. Number 4, determine that 20% of the work that gives 80% of the return. And train an assistant to do the 80% less effective work. So, yun yung pagiging leader, ano? Kung ikaw, pastor ka, or leader ka, ang bigyan mo lang ng pansin, yung 20% na malaga, na hindi, nahirap ang iba gagawin. Ang 80% ng gagawin na hindi talaga nagano ng balik or ng return, pwede mo yan i-delegate. Yan. So, this will freeze up the producer to do what he or she does best. Yan. Ibig sabihin, dito na papasok yung delegation. Dito na rin papasok ang apprenticeship. Ibig sabihin, may mga tinitraining ka, binibigyan mo sila ng mga task, binibigyan mo sila ng mga assignments, ang mga bagay na hindi mo naman kailangan gawin, pasa mo sa kanila kasi may mga importanteng kang gagawin na hindi nila kakayanin.
Now ngayon, habang tumatagal sila, naintindihan na nila, natututo sila, saka sila magiging kagaya mo. Ikaw naman, ipa-retire na, sila naman ay paakyat. Ayan. Kaya sabi nga, di ba, ang principle nga ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. Yun. Alright, now, then, number 5, ask the top 20% to do on-the-job training for the next 20%. Ayan, ibig sabihin, yung na-training mo na 20%, sila ang i-training mo para mag-training ng another 20% na naandun sa naiwang 80%. Ayan, kasi pipili naman ulit yun eh. So, paakyat lang po yun. So, tandaan natin na kapag hindi tayo nagturo, kaya ako, pagka may knowledge ako, tudubigay yan. Lahat ng gusto, ng nalalaman ko, lahat ng alam ko, tinuturo ko. Kahit yung mga sa carpentry, sa masonry, sa kahit ano pa yan. Kung alam ko yan, ituro ko yan. And marami mga tao parang masyadong selfish, pag may alam sila, ayaw nila ibigay. Hindi naman yan trade secrets kasi kung may negosyo ka, may trade secrets ka kung tawagin. Ibig sabihin, bakit naging masarap ang iyong luto kaysa sa kabilang karinderya? So, trade secrets mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Or else, ang dami mo magiging kakompetensya dyan. Pero sa leadership, kung anong alam mo, turo mo. Ibigay mo. Ayan. Right? Now, question often asked. As a leader, pastor ka man, business owner ka man, etc., itong tanong, how do I identify the top 20% influencers or producers in the organization or in the church? For example, pastor ka, how will you identify the top 20%? Okay. Ito, may suggestion, May suggestion, wala dyan sa ating notes. Pero pakinggan nyo na lang, sa mga naka-online, pakinggan nyo na lang po. Unang gawin mo ay tanungin mo ang iyong sarili about a certain individual. If the person, for example, ito, kung nga isipin ko si Brother Jennifer, for example. Kung siya ay magkaroon ng negative action laban sa akin, at hindi na siya magsimba, ayaw niya nang sumali, at ayaw niya na akong suportahan, ano ang impact niya sa akin? Yan. Yun ang itanong mo. O for example, kagaya din ng Sister Jubel. For example, Sister Jubel, tatanungin kong sarili ko, pag si Sister Jubel kaya mag-rebuild tapos magagalit sa akin, ayaw niya na. Anong impact sa akin? Siyempre, pag-aralan mo yon. Anong impact sa iyo? Anong mangyayari sa music natin? Di ba? Ganun yung mangyayari. Impact, paano ang ating mga outreach dun sa Talanay? Anong impact niya na, si Brother Juby, ayaw na dito. Paano na yung ating church dito? Di ba? Yung ganung mga bagay. Now, kung ang kasagutan niyan ay makaka-apekto sa function mo, ang kanyang pagkawala, lagyan mo siya ng check. Lagyan mo siya check. Yan. Kung sa bahay ninyo, may mga pasaway dyan, tanongin nyo yung sarili mo, pag siya ba'y nawala sa bahay, masaya ba ako? Hindi. Pag masaya ka, check. Huwag mong checkan. Pag masaya ka. Pero kapag malungkot, kapag wala siya, checkan mo. Kasi ang ibig sabihin yan, importante yon. Bilong yan sa 20%. Nakuha nyo ang ibig kong sabihin? Okay. Now, kung tanungin mo naman, kung ang taong ito gagawa ng negative action, may epekto ba sa akin? Kung wala, ilagay mo siya sa 80%. Ayan. So, siyempre, huwag mo ipaalam. Pag ipaalam mo, disgrasya ka. Okay? So, tandaan natin,
Efficiency, ibig sabihin yung magaling ka magtrabaho is the foundation of survival. Ibig sabihin, pag magaling ka magtrabaho, kahit taghirap, makasurvive ka pa, mabubuhay ka pa rin. Pero alam nyo ba kung ano ang kailangan para maging successful ka sa lahat ng bagay? Effectiveness. Dapat effective ka sa mga bagay na ginagawa mo. Yan. Yung bang hahanap-hanapin kanila. No? Kagaya for example, nagkausap kami ni Brother Jesse Mulanda. Yung dati, di ba, parang part-time lang siya. Now ngayon, yung kumpanya ng tito niya sa design sa Hong Kong, nangangailangan ng artist. So, maraming nag-apply, hindi nakapasa. Siya dahil nagtrabaho na siya dati, nagustuhan yung trabaho niya, tinanggap siya, wala nang exam, wala nang interview. Tinanggap siya kasi may need eh. Now, ano ang nagbigay sa kanya ng edge? Ang kanyang excellence. Yan. Ibig sabihin, pag magaling ka, kung ikaw magaling ka sa isang bagay na yan, hindi ka malulungkot sila pag nabitawan ka, di ba? Yun ang excellence kung tawagin. And success will follow you. Yun po yung ano. Now ngayon, dapat effective ka. For example, ikaw ay isang contractor, for example, dapat effective ka in all aspects. Effective ka sa negosasyon, kasi ang negosasyon, dapat epektibo ka, makuha mong gusto mo. That's negotiation eh. Alam nyo po ba na hindi po epektibo sa negosasyon ang pambol effect? Kasi pag pambol effect, parang ganito lang yan. Levi's. Magkano po ito? Bigyan na lang kita discount. 500 na lang yan. Original pa yan. Bago yan. Brand nyo. Palagay mo maniniwala ka na brand nyo yung Levi's na yun na 500? Walang brand nyo na Levi's na 500. Diba? Pero sabihin mo, 1.5 yan. Orig yan eh. Bibilin mo talaga. Kasi nasa isip mo, ay ito talagang presyo ng orig. Yan. So dapat, kumbaga, sa negosasyon, may confidence ka. Now, dapat pag sinabing negosasyon, iparamdam mo sa kanya, may alam ka. Kahit minsan wala pa. Hindi, talagang ganon. Kailangan mo, pag nag-negotiate ka talaga, huwag kang mag-bow down. Negosasyon yan eh. Ang pinakamaganda, itong technique sa negosasyon, do not offer. Huwag kang magbigay ng unang offer. Siya muna pasabihin mo. Okay, ayun o. Hindi ba karamihan sa kanila, magkano kaya? Kaso, i-counter kanila yan. Hindi, siyempre, ano presyo mo? Magkano presyo mo? At saka, huwag ka ng maraming flowers. Pag yan kasi, ito, ilalagay ko kasi dyan sa iyo, mga branded yan na mga materialis, magaganda na materialis. Ang singil ko sa iyo, 1,000,000. Mura na yan. Di ba may ganun pa yan? Mura na yan. Kahit saan ka mapunta. Ito yung mga yan. Pag alam ng tao na may alam ka, bow down siya sa iyo. Susunod siya sa gusto mo. So sa negosasyon, wag kang magparamdam na parang nagdadalawang isip ka. No? Na minsan may mga nagne-negotiate na parang ako pa yung tatanungin niya. Sabi ko, di ba ikaw gagawa? Ba't ako tatanungin mo? Di ba? So, yun po yung dapat epektibo ka. Effective ka rin sa trabaho. Ibig sabihin, pag sinabi mong 1 month tapos ko yan, 1 month tapos talaga. Yan. Effective ka. No? Effective ka rin in the sense na ang quality ng trabaho mo, kayang garantiyan. Yan. Kasama po yan. So, effectiveness, kahit leader ka, effective ka mamili ng tao, effective ka dapat mag-training ng mga tao, foundation po yan ng success. Yan. Right? Now, tandaan ninyo ito. It is not how hard you work. It's how smart you work. So, work smart, not work hard. Yun po yung, sinabi, ano.
Um, kanina may nakita akong pinost ko na video ng bata. Parang, di ba, tinuturuan siya na ipasok mo dyan sa mga maliliit na butas. Hindi naman pinaliwanag, siyempre hindi naman alam ng bata, bakit ko pa pahirapan ang sarili ko na ilagay ko yan sa mga maliliit na butas yan? Ay, ang laki ng, ang laki ng cover, hindi pinanglagay ng bata, ang bilis. Tapos. So sometimes, you need to work smart, not hard. Minsan, itong pagkakamali ng mga leader, pastor, nahiya sila mag-delegate ng trabaho. Dahil nahiya sila, gawin nila lahat. At dahil dyan, tanda natin, there is no such thing as master of, all-knowing pero master of none na tinatawag. Ano ba tawag dyan? Jack of all trades, master of none. Iyon. Jack of all trades, pagka ang dami mong alam, hindi ka master sa isang bagay. Kasi nagkalat yung, alam mo. So dapat, kahit marami kang alam, may focus ka. May focus ka talaga. Pero kaya mong gawin ang lahat. Now, ngayon, ang gagawin mo, huwag kang tumigil sa nalalaman mo lang. Mag-aral ka pa na mag-aral. Kasi yun ang edge mo bandang uli. Na hindi lang isang bagay ang alam mo ang sunod at ang iba pang mga bagay. So huwag ka mag-focus doon sa nalalaman mo. Magano ka, kuwari, itong pinakamaganda, no? Kung minsan may mga tao na nag-iisip sila, ano ba yan? Parang kinakawawalan tayo, pinapatrabaho tayo. Pero ang hindi niya nakita on the other side, kung ikaw pinatrabaho ka, natuto ka dapat eh. Hindi ka na nagbayad para matuto. Kaya minsan kasi may maling pag-iisip, no? For example lang, before may mga leaders tayo dito na sila ang training natin pagkatapos pinadala sa mga outreach. Nung bandang uli na nagka-problema na, ang nasa isip nila is, kami naman nagdala ng mga kaluluwa dyan kami naman ang nagpakahirap ng mga outreach yan Hindi niya nakita yung kabilang side. Ang kabilang side, na kaya siya naging effective, it's because na-training siya at na-i-apply niya. Kasi hindi ka po pwede magiging effective na natutunan mo lang tapos wala kang application. Subukan ninyo mga engineer na bago. May theory sila pero wala silang praktikalidad. Walang experience. So, yun po yung sinasabi, mga kapatid, na dapat smart ka, no? Kagaya for example sabi ni Abraham Lincoln. Sabi ni Abraham Lincoln, kung ako, sabi niya, puputol ako ng puno. Sabi niya, I will spend 2 hours sharpening my tool. Yun ang sabi niya. Ang Isaya na hindi nag-iisip, kahit mapurol yung kanyang palakol, hataw siya ng hataw. Kalahating araw, kalahati pa lang ang kanyang natanggal sa puno. Samantala, ito yung naghasa ng kanyang palakol, nag-spend siya ng 2 hours, pero hindi siya pagod. Pero pagkatapos niyan, 1 oras niya lang ginawa, naputol niya yung puno. So, you have to work smart, not hard. Yung sinasabi nga natin, sabi pa ni Bill Gates, I think it's Bill Gates or sabi niya, if I will hire people, sabi niya, mag-hire ako ng mga taong marunong mag-shortcut, mga tamad. Kasi sabi niya, ang tamad, naghahanap ng paraan na mapadali ang trabaho. So, kasi dapat, kumbaga, creative ka, habang pinapag-aralan mo, sa una, ay, ang haba ng trabaho, paano kaya natin to gawin? For example lang, sabi ng Bible, anong sabi ng Bible? Wisdom is better than strength. One time, doon sa church, nung ako yung people pa, may puno doon na puputulin. Kalahating araw na nilang pinuputol isa-isa ang mga ugat. Pinuputol. Ang laki ng puno.
putol. Putol sila ng putol. Nahirapan na sila kalating araw. Hindi pa rin mano kahit anong gawin nila. No? So, dagdag sila ng dagdag. So, nung nag-break sila, sabi ko, putol na lahat, pero hindi pa siya Ibig sabihin, yung gitna na ugat, yun lang ang problema dito. So, tinulak ng isang kapatiran ang puno at pinalakol ko naman yung ugat. Pagkatapos nilang kumain, putol na ang puno. Natanggal na. Imagine ka kung kalahating araw mo gagawin yon, nang alam mo pala, hindi naman doon ang problema mo, nandun sa pinakailalim, na kung natanggal mo na yon, hindi ka nagka-problema. So, wisdom is better than strength. Kasi ang wisdom, magbibigay sa'yo ng shortcut. Yun ang sabi ni Solomon. So, work smart, not hard. So, pero iba po yung sinasabi na magtrabaho ka ng todo, no? Iba po yung ibig sabihin na yung wala kang trabaho at yung magtrabaho ka ng todo. Pero ang ibig sabihin po nito, bakit mo pahirapan ang sarili mo kung meron namang paraan na madali? Ayan. Okay? So, organize or agonize. Ganun lang yan. So, you need to organize. In order to have a priority, you need to organize. Or else, you will agonize. You will agonize sa buong pagtatrabaho mo. Now, para tayo magkaroon ng priority, paano mo hanapin ang dapat mong gawin at ang hindi mo dapat gawin? Ang tawag po dito ay Eisenhower Decision Matrix. Yun po yung tawag dito. Now, maglagay ka ng cross. At doon sa cross na ito, yung top right, lagyan mo ng urgent, ang left o ang right side ay right, okay? Urgent, ang left side, not urgent. Ang top ay important, ang ilalim ay not important. Now, kapag ang trabaho ay pumasok sa importante siya at urgent siya, anong gawin? Gawin mo na ngayon. Okay? So, ibig sabihin, pag nakita mo, ay, importante ito, urgent ito, dapat ko gawin ito. Kasi urgent na eh. For example, assignment mo sa school. Deadline mo na kinabukasan. Importante ang assignment? Yes. Urgent? Yes. Gawin mo na ngayon. Okay? Now, sakali, importante ang isang bagay pero hindi naman urgent. Kung hindi naman minamadalian, pero importante. I-schedule mo. Pagplanuhan mo. Ibig sabihin, kung ang gagawin mo ay isang bagay na mahalaga siya, kaso hindi naman siya kailangan kaagad, i-schedule mo. Gawin ko to every afternoon hanggang sa matapos ko to. Ayan. Now ngayon, kung ang isang bagay ay urgent, pero hindi naman ganun kahalaga, i-delegate mo sa may kakayahan. Urgent siya, kailangan siya, pero hindi naman ganun kahalaga, pagbigyan mong ibang matuto. Ang punto rito, pag binigyan mo ng assignment ng ibang tao, there are two point of view. Ang isa, nag-iisip siya na parang ginagamit lang siya, parang sa kanya lang pinapagawa yung trabaho. The other point is, natuto ako at kailangan kong gawin. So dahil dito sa pressure na yan, matuto ka ngayon sa lahat ng bagay. Maraming how to handle and cope up with stress. Now, dito naman sa not urgent, not important, i-delete mo na lang yan. Hindi naman importante eh. Hindi naman urgent. Hayaan mo na lang yan. Yon. So ganun po tayo maghanap ng ating priority. Alright? Now, choose or lose. Ibig sabihin, mahalaga sa isang leader ang marunong siyang pumili ng tao niya. Alright? Now, anong pagkakaiba
ng leader sa follower. Ang leader ay nag-i-initiate. Follower, they just react. Leaders lead, they pick up the phone and make contact. Followers, they listen, wait for the phone to ring. Ito yung pagkakaiba ng taong magiging leader at ang taong magiging tagasunod lang. Spend time planning para sa leader. Nag-spend time siya para magplano, anticipate the problems. No? And ang to problem dito po yan. Spend time sa followers naman, living day to day, react to problems. Imbis na anticipate problems, react to problems. Yung problems na punta lang po sa baba. Invest time with people. Sa mga leaders, they invest time with people. They spend time in trainings. They spend time in mentoring. Followers, they spend time with people. But in leaders, they invest time with people. That means predetermined talaga. Nag-invest ka, itong araw na ito, ibigay ko to para sa dito. Yan. Ang followers siya, kung sino lang ang makasalubong niya, he spend time with them. Now, fill the calendar by priorities. Followers fill the calendar by request. Alright? Another one is, evaluate or stalemate. Ayan. Evaluate or wala kang galawan. The following questions will assist your prioritization process. Number 1 ay ganito. What is required of me? Pag kayo nag-apply kayo ng trabaho, ang una nyong alamin ay ganito. Ano pong ini-expect nyo sa akin, boss? Ma'am, sir, ano pong gusto nyo talagang mangyari at magawa ko? That's number 1, no? Kasi once na alam mo kung anong gusto niyang mangyaring standard, kaya mong abutin, masatisfy mo siya. Now, what gives me the greatest return? No? Paano mo i-prioritize, no, ang isang bagay? Anong kailangan ko para magawa yan? Pero ano ang resulta sa akin yan? Anong epekto sa akin yan? Number 3, what is most rewarding? So, para ma-prioritize mo, alin dito, no? Itong bagay na ito yung hinahanap sa akin. Okay, ito yung hinahanap sa akin. Ito naman ay magbibigay sa akin ng pabor. Ayan. Okay? At ito naman ang magbibigay sa akin ng aking satisfaction. So, tanungin mo ang sarili mo sa isang bagay tungkol sa 3 bagay na ito. Because success has 3 R's. The 3 R's of success is you fulfill the requirements, you know you have the return, and reward. So, ibig sabihin, dapat may balik sa'yo. May balik sa'yo. Pag nagninegosyo ka, hindi po pwede na puro bigay. Dapat may return. Kahit sa atin, no, sa paglilingkod natin, nag-fulfill tayo ng requirement, pero anong return sa atin pag nagtrabaho tayo? Marami. Ang return sa atin is knowledge, wisdom, experience. Yun po yung return sa atin. At alamin mo, alin sa ginagawa mo ang most rewarding para sa'yo. Yan. Yun po yung 3 bagay na kung masagot ito ng iyong ginagawa, it will lead you to success. Now, dalian natin. Priority principles. Number 1, priorities never stay put. Tandaan po ninyo ito, ang mga prioridad, hindi po yan na pagka napili mo itong prioridad, forever prioridad mo yan. Hindi po yun. Nagpa-progress po yan. Number 2, you cannot overestimate the importance of practically everything. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng i-overestimate na hindi malaga. Kumbaga, parang, wala naman yan. Ang lahat ng mga bagay, pag-aralan mong maigi. Ito ba'y importante o hindi? Number 3, ito. Tandaan natin, the good is the enemy of the best. Ano sa palagay ninyong ibig sabihin?
The good is the enemy of the best. Anong ibig sabihin? Palagay niyo. Sige nga. Alam ko sa mga may nag-comment? Baka may mag-comment dyan. The good is the enemy of the best. Anong ibig sabihin? Ayan. Ibig sabihin, dahil maganda na, okay ka na dyan. So, hindi ka na mag-strive for much better. Ibig sabihin, hindi mo na i-attain ang best kasi okay ka na sa good. Baka po pwede ka sa very good at excellent. Dapat aabante ka pa. So sometimes, being good is also an enemy of the best. Kasi pag nakontento ka dito, wala ka nang gagawin. Kasi kontento ka na eh. Okay ka na. Right? So yun yung tinatawag na plateau. Pag dumating ka sa plateau, wala ka nang akyat, wala ring baba. Pero ang next mo yan, pababa. Kasi lahat ng umaakyat, bumababa. So ang gawin mo, kahit mabagal ka lang, basta dire-diretso kang akyat. Akyat ka lang na akyat. No? Sabi pa ni Abraham Lincoln, I may be a slow walker, but I don't walk backwards. Now, number 4, you can't have it all. Anong ibig sabihin? Tanda natin na hindi lahat ng gusto natin makuha natin. For example, ang ating vision, may vision tayo, gusto natin ma-attain yan. Pero hindi yun nagiging 100%. Maybe 60%. So you have to accept the fact that you cannot have it all. No? Hindi po pwedeng sa'yo lahat. No? You cannot have all the slice of the pie. Number 5, too many priorities paralyze us. So dapat may focus. Anong priority mo ngayon? Doon ka magbigay ng iyong oras, panahon, and then, pagka nagawa mo na yan, another priority. Ano na naman ang priority? Ano na naman ang sunod? Dapat ganun. So, kasi pagka sobrang dami ng gagawin mo, napaparalyze ka, gaganon-ganon ka na lang, wala kami nasimulan. Kasi, ay, importante ito. Tapos naalala mo, ay, importante pala ito. Tapos naalala mo, ay, hindi, ito pala yung importante. Wala. Puro kasi mula, wala kami natapos. So, napaparalyze ang iyong direksyon. Number 6, when little priorities demand too much of us, big problems arise. Ibig sabihin yung mga hindi importante, pero kumukuha ng marami nating resources, kagaya for example, mga gadgets. Ang gadgets ba priorities? Ngayon, kung trabaho mo, kailangan ng gadgets? Yes. Pero kung estudyante ka lang naman, hindi mo naman kailangan ng mga gadgets, balik na sa face-to-face, wala nang online, hindi na priority ang gadgets. Di ba? Pero kung yan ang mag-demand ng maraming priorities, abay, big problem will arise. Then, number 7, ito. Time deadlines and emergencies force us to prioritize. So, dito, ito principle din ito ng ng prioritizing. Kasi ganito 'yon. Pagka deadline mo na, yun na lang at yun na lang ang gagawin mo. Hindi ka na maisturbo, hindi ka na mautusan, hindi ka na makagawa ng kahit ano. Basta yun na lang tapusin mo kasi assignment mo yan, bukas ipasa mo na. So kahit paano, alam mo ang mga priorities, ang mga emergencies, they will force us to prioritize. However, kung may mga bagay na pwede namang masimulan mo na ng mas maaga, na hindi mo na abutin ng deadline, mas maganda. Ang emergency, wala kang magawa dyan. Because emergency, kaya nga tinawag na emergency kasi biglaan. Okay? Now, number 8. Too often, we learn too late what is really important. Yan po ay isang aral na natutunan natin na sometimes, huli na ang lahat bago mo ma-realize kung ano ang mahalaga. At sa ating pagtapos ngayon, even Jesus Christ has from the age 12, alam niya na ang kanyang priority. Alam niyo ang Panginoon hindi nagsayang ng oras. He does what is the priority. Basahin natin ng konti bago po tayo magtapos ngayong gabi. At
Baka may mga tanong dyan, tingnan natin. Luke chapter 2 verse 41. Basahin natin ang isang senaryo nung ang ating Panginoong Isos, mula nung nawala na, nung siya'y tumakas sa Egypt, tapos bumalik na sila sa, pinabalik na sila doon sa Nazareth. After about maybe 11 years or 10 years later, nagpakita ulit, no? Walang record, no? Yung childhood ni Jesus Christ, walang record. Nagpakita siya, 12 years old na siya. Verse 41, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Ang tinutukoy dito si Joseph at saka si Mary. 42, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. In 43, when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. So, hindi alam ni Joseph at saka ni Mary na hindi pala sumusunod sa kanila si Jesus, ang 12 years old nilang anak na nag-iisa pa lang yata dito sa time na ito, do not know. Pero anong klaseng magulang ang hindi niya alam na anak niya hindi sumusunod sa kanya? No? Gayunpaman, kumbaga lumihis. Baliwala kay Jesus, hindi siya nagpaalam. Hindi siya nagpaalam. At siya napunta sa templo at sabi ng verse 44, but they, supposing him to have been in the company, went a day's journey. So ang nasiisip na, baka nandun sa mga kaibigan niya, may kasama naman eh. Marami sila eh. Ito na ngayon, isang araw nakalipas. At nung tinanong nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, hindi nila alam kung saan si Jesus. Kaya, nung hindi na nila nakita, bumalik sila sa Jerusalem, hinanap nila siya. Abay, akalain mo yun may higit na isang araw nakalipas. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple. So 3 araw nakalipas, nakita niya sa templo. Akalain mo yun, 12 years old. No? 12 years old. Well, hindi natin alam, pero siyempre, alam niya naman siguro kung anong gagawin niya, kung paano siya kumain, di ba? Pero, ito, nandun siya, inubos niyang oras niya sa gitna ng mga doctors, ibig sabihin, mga master of law, sa pakikinig sa kanila at pagtatanong sa kanila. Ayon. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, nakita siya ni Mary at ni Joseph, they were amazed. And his mother said unto him, Son, anak, bakit naman ginawa mo ito sa amin? Nakita mo naman na kami ay naghanap sa iyo at ng buong pag-alinlangan. I mean, parang na-pressure sila, no? Nalungkot sila sa paghahanap dahil hindi nga nila makita. Anong sagot ng ating Panginoon sa kanila? In verse 49, and he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not? Hindi nyo ba alam that I must be about my Father's business? 12 years old pa lang si Jesus Christ, alam niya na kung anong priority. Sa atin ngayon, ng mga tinawag ng ating Panginoon, alam natin, yes, we need to work. We need money. We need something to earn because we need to eat. Pero ano ba ang pinakadahilan kung bakit tinawag ka ng Diyos? Ano ba talaga ang meron ka kung bakit ikaw ang pinili ng ating Panginoon? Na lahat tayo, mga kapatid, tanda natin ito. We must mind the business of our Father. Lahat tayo, nag-invest tayo sa ganitong mga pagkakataon because we are looking forward that we can be used in the business of our Father. Tanda natin, mga minamahal, na ang ating mga ginagawa na ito ay hindi masasayang kung ito ang iyong puso, ang iyong prioridad. Alam mo,
na para sa gawain ng ating Panginoon. The rest will just follow. The rest will just go with you. Oh? Tandaan natin, hindi pinapayo, never ako nagpayo mag-resign ka sa trabaho or magano ka, wag ka na magtrabaho dito ka sa church. I never advise that. But rather, make everything that you can. But in your mind and in your days, the priority is God's business. Lahat tayo dito, mga kapatid, tinawag ng Diyos sa ganitong mga dahilan. And that is why priority comes first. Pagsimba versus sa mga bagay na hindi naman malaga, choose God. Sa mga decision making about between God and things that cannot you can live without them, choose God. So ito, mga kapatid, no? Kahit na yung mga panahon na alam mo ay delikado na, parang kapag hindi mo gawin yan ay maaring mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng just choose God. Because if you prioritize the work of God, God will make a way for you. Alright? Praise the Lord! So that's until dyan lang po tayo ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin. Praise